Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo, Amen. ang pagpapahala ng ating Panginoong Hesukristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang makikipagkaisa ng Espiritu Santo, naway sumainyong lahat. At sumaiyo rin. Mga kapatid, tinipon tayo bilang mga kaanib na angkan ng Diyos, kaya dumulog tayo sa maawaing Panginoong napapatawad ng lubos. Sinugong tagapagpagaling sa mga nagsisisi, Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Dumating na tagapag-anyayang mga makasalanay magsisi, Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Nakaluklok ka sa kanan ng Diyos Ama para ipamagitan kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, manatili kang kapiling ng iyong sambayanan na iyong laging kinahabagan at pinagbibigyan upang ang itinampok ng iyong pamumuno at pagsubaybay ay muli mong ikalugod at panatilihin mong kinalulugdan sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Maupo po ang lahat. Pagbasa mula sa aklat ng mga bilang. Noong mga araw na iyon, sinabi ng mga Israelita, "Kailan pa tayo makatitikim ng masarap na pagkain? Mabuti pa sa Ehipto, doon isang hingi lamang namin ay mayroon na agad isda, pipino, pakwan, sibuyas at bawang. Dito naman walang makain kundi mana. Ang mana ay kamukha ng buto ng kulantro at kukulay ng bideleyo. Ito ang laging pinupulot ng mga tao, ginigiling o binabayo. Kung luto, sinasarap ito ng tinapay na niluto ng langis. Ito'y kasama ng hamog na bumabagsak kung gabi. Hindi kaila kay Moises ang iyakan ang lahat ng sambayahan na nakatayo sa pintuan ng kanilang tolda. Nagalit ng labis ang Diyos, kaya nabalisa si Moises. Itinanong ni Moises sa Panginoon, "Bakit ninyo ako isinuong sa ganitong kalaking pasanin? Bakit ninyo ako ginaganito? May nagawa ba akong laban sa inyo? Ako ba ang nagsilang sa kanila? Sila ba'y aalagaan ko tulad ng pag-aalaga ng ina sa kanyang anak? Hanggang sa lupang ipinangako ninyo sa aming mga ninuno, ayaw nila akong tigilan sa kahihingi ng karne. Saan kukuha ang karne para sa ganito karaming tao? Hindi ko sila kayang alagaang mag-isa. Napakalaki ng gawaing ito para sa akin. Kung ganito rin lamang ang gagawin ninyo sa akin, mabuti pa'y mamatay na ako. Ganyan din kaysa maghirap ng matagal." Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Salmong tugunan. Masigla nating awitan ang Diyos nating kaligtasan. Tayo pong lahat. Masigla nating awitan ang Diyos nating kaligtasan. Ngunit ang bayan ko'y hindi ako pansin. Di ako sinunod ng bayang Israel. Sa tigas ng puso, aking binayaan. Ang sariling gusto nila'y siyang sundan. Tugon. Masigla nating awitan ang Diyos nating kaligtasan. Ang tangi kong hangad
sana ako'y sundin. Sundin ang utos ko ng bayang Israel. Ang kaaway nila'y aking lulupigin. Lahat ng kaaway agad lilipulin. Tugon, Masigla nating awitan ang Diyos nating kaligtasan. sila'y namumuhit sa aking napupuot. Ay nagsisiyuko sa laki ng takot. Ang parusa nila'y walang pagkatapos. Ang lalong mabuting bunga nitong trigo, ang siyang sa inyo ipapakain ko. At ang gusto ninyo'y masarap na pulot, ang siyang sa inyo aking idudulot. Tugon, Masigla nating awitan ang Diyos nating kaligtasan. Tumayo po ang lahat. Sa daigdig ay laganap, liwanag na sumisikat, salitang buhay ng lahat. Alleluia, Alleluia. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon nang marinig ni Jesus ang pagkamatay ni Juan Bautista, siya'y sumakay sa isang bangka at nag-iisang pumunta sa isang ilang na lugar. Nang mabalitaan naman iyon ng mga tao, sila'y lumabas ng bayan at lakad na sumunod sa kanya. Paglunsad ni Jesus sa dalampasigan, nakita niya ang napakaraming taong iyon. Nahabag siya sa kanila at pinagaling niya ang mga may sakit na dala nila. Nang dapit hapon ay lumapit sa kanya ang mga alagad. Sinabi nila, "Ilang ang pook na ito at malapit nang lumubog ang araw. Papuntahin na po ninyo sa mga nayon ang mga tao upang makabili ng kanilang makakain." Hindi na sila kailangang umalis pa, sabi ni Jesus. Kayo ang magbibigay sa kanila ng makakain. Sumagot sila, "5 po ang tinapay at 2 ang isda natin." "Dalhin ninyo rito," sabi niya. Pinaupo niya sa damuhan ang mga tao. Kinuha ang 5 tinapay at 2 isda. Tumingala siya sa langit at nagpasalamat sa Diyos. Pinagpira-piraso niya ang mga tinapay at iniutos sa mga alagad na ipamigay iyon sa mga tao. Kumain silang lahat at nabusog. Tinipon ng mga alagad ang lumabis at sila'y nakapuno ng 12 bakol ng pira-pirasong tinapay. May 5,000 lalaki ang kumain, bukod pa sa mga babae at mga bata. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Maupo po ang lahat. Isang mapagpalang araw po sa inyong lahat. Ngayon po ay Lunes ng 18 linggo sa karaniwang panahon. Napakinggan niyo po ba ng mabuti ang ating po mga pagbasa? Saan ba kayo mas nakarelate kung napakinggan ninyo ito? Wala. Nga. Tingnan niyo po, no? Sa unang pagbasa, kasi parang punong-puno ng pagrereklamo ang mga tao
sa atin po mga narinig na pahayag sa salita ng Diyos. Sa unang pagbasa si Moises. Lumapit ang mga tao dahil sa kanilang reklamo. Hindi sa wala silang makain. Nagsasawa na sila sa kinakain nilang mana. Nung una, wala silang makain, nagrereklamo, wala talagang pagkain, mamamatay sila sa gutom. Ngayon naman, nagrereklamo sila, hindi dahil sa mamamatay sila sa gutom, kundi sawa na sila doon sa ibinibigay ng Diyos na mana. So, dumaing kay Moises, itong si Moises, na rin din naman sa kakareklamo ng mga tao. Diba? Yung para bang ang bigat na sa balikat ni Moises para pakinggan yung mga reklamo ng mga tao sa kanya. Parang nagsasawa na siyang makinig sa mga reklamo ng mga tao. Lagi na lang reklamo ng reklamo ng reklamo. Na parang ang bigat na kay Moises, para ang kanyang dasal, Panginoon, mabuti pang mamatay na ako. Nakaramdam din ba kayo ng ganyan na lahat lumalapit sa iyo, lahat idinudulog sa iyo at ikaw naman rinding-rindi ka na at masasabi, sana mamatay na lang ako. Kasi hindi nagsasawa, hindi natatapos ng pagrereklamo ang either ang inyong mga anak, ang inyong mga kakilala, kaibigan, asawa. Reklamo ng reklamo. Hanggang sa maging si Moises, nagrereklamo na rin sa Diyos. Hanggang kailan ko ba iintindihin ang mga ito? Okay? Ngayon, sa Ebanghelyo, si Jesus. Si Jesus na medyo nagdaramdam pa. Pero mo, namatay yung pinsan niya. Lumayo nga siya para makapag-isa. No? Para makapag-isip-isip, marahil, nag-i-emote. Pero dumating pa rin yung maraming tao para humingi ng tulong sa kanya. Pero mahinahon pa rin si Jesus. Ito naman ngayon, no, yung mga alagad niya, sinasabi sa kanya, pauwiin nyo na, utusan nyo na po, pauwiin nyo kasi wala tayong ipapakain sa kanila. Pero anong ginawa ni Jesus? Kalmado pa rin. Sabi niya, paupuin nyo na lang. At anong ginawa? Nagdasal. Nagpasalamat sa kung anong mayroon. Diba sabi niya, anong meron kayo dyan? 5 pirasong isda o 5 pirasong tinapay, 2 pirasong isda. Sinabi ba ni Jesus, Lord, ito lang ba? Ito lang ba? Paano ko papakainin ng mga ito? Hindi. Doon sa kung anong meron, kinuha niya ito, tumingala sa langit, at nagpasalamat. Salamat dito, Lord. Hindi reklamo, kundi pasalamat. Sa unang pagbasa, puro reklamo. Maging si Moises, nagreklamo na. Sa Ebanghelyo, nagrereklamo ang mga alagad, pero si Jesus ipinakita kung ano ang mas tamang gawin. Ang magpasalamat, ang tumingala sa langit at magpasalamat. Ngayon, di ko alam kung ano ang inirereklamo ninyo na imbis na magpasalamat, reklamo pa rin ang reklamo. Yung itsura, inirereklamo. Wala na kupas na, lipas na. Wala na talaga. Dati, maalala nyo po, masaya na kayo na magkaroon kayo ng cellphone. Bakit ngayon nagrereklamo kayo sa cellphone na meron kayo? Kasi ito na, luma na ito . Gusto nyo kasi bago, updated. Yung mga bata, pag may bagong laruan, ang saya-saya. Pagkatapos magamit yung laruan, magrereklamo na naman sa mga magulang. Gusto na naman bago, imbis na magpasalamat. So, saan tayo madalas? Na kapag nagdadasal tayo,
Lord, hirap na ako. Kawawa naman kami, Lord. Eto na lang parati ang inuulam namin. Buti nga may ulam. Eto na lang. Pero di ba nakasurvive naman tayo? Kasi hindi nagpapabaya ang Panginoon. Kahit noon pa hanggang ngayon, hindi naman nagpapabaya ang Panginoon. Sadyang nakakalimutan lang talaga natin magpasalamat sa biyaya ng Diyos. Sa kung ano ang naririyan, sa kung ano ang ibinigay. Kasi mahilig tayong maghanap ng wala. Yung wala sa atin. Sana po, no? Sa ipinakita ni Jesus sa ating ebanghelyo ngayon, wag na wag nating kakalimutan kung anong nariyan, matutong magpasalamat. Amen? Natitipon tulad ng napakaraming tao sa ebanghelyo na nagugutom sa salita ng Diyos, manalangin tayo na may pananalig sa ating Amang nasa langit na hindi nagpapabaya sa kanyang bayan sa kanilang pangangailangan. Ang ating pong itutugon, ikaw ang aming tinapay o Panginoon. Ikaw ang aming tinapay, O Panginoon. Ang simbahan sa buong mundo, naway tumaksi sa salita at gawa sa pag-ibig at kalinga ng Diyos sa mga nanggugutom at nangangailangan. Manalangin tayo sa Panginoon. Ikaw ang aming tinapay, O Panginoon. Ang mga leader ng mga bansa na may pinanghahawakang matatayog na posisyon at malawak na kapangyarihan, naway tumulong na ipamamahagi ang kayamanan ng daigdig upang sa gayon wala na isang bansa na malagay sa panganib ng pagkagutom. Manalangin tayo sa Panginoon. Ikaw ang aming tinapay, O Panginoon. Bilang isang komunidad, tayo'y nawa maging mga kapwa na babad sa pananalangin at maging laging handa sa pagbibigay ng ating panahon at karunungan sa pagtulong sa mga naghahanap ng kahulugan sa buhay. Manalangin tayo sa Panginoon. Ikaw ang aming tinapay, O Panginoon. Ang mga may sakit at mga nagdurusa, naway makaranas ng nananatiling pag-ibig ng Diyos. Manalangin tayo sa Panginoon. Ikaw ang aming tinapay, O Panginoon. Ang mga tapat na yumao, naway masiyahan ng walang maliw sa walang hanggang hapag sa kalangitan. Manalangin tayo sa Panginoon. Ikaw ang aming tinapay, O Panginoon. Idulog din natin sa Panginoon ang ating mga personal na kahilingan at mga panalangin para sa ating mga pamilya, kasama ang mga kahilingan ng mga nanonood sa online, lahat ng mga misang pasasalamat, espesyal na intensyon, maagarang paggaling ng mga may sakit at ang lahat ng mga kaluluwa na hinihiling na ipagdasal sa misang ito. Ang lahat ng ito inihiling namin sa ngalan ni Kristo, aming Panginoon. Amen. Maupo po ang lahat. Bawat kalat, lumbay, bawat pangarap
Manalangin kayo mga kapatid upang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos Amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, para mo ng awa, gawin mong banal ang mga alay naming iyusanang kalugdan at kami gawin mong haing sa iyo'y laging nakalaan sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Iginalugod mong likain ang sanlibutan na iyong pinagbabago at idinarangal sa pamamagitan ng iyong anak na kinalulugdan, kaya't utang na loob ng iyong mga itinatangi at ng mga banal na kapiling mong lagi ang iyong pagiliw at pagkakandili. Kaya kaysa ng mga anghel nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos makapangyarihan, napupuno ang langit at lupa ng kalwalhatian mo. Hosana sa kaitaasan, pinagpalang na paririto sa ngalan ng Panginoon. Hosana sa kaitaasan. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang kaloob na ito upang para sa aming maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesu Kristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, inawakan niya ang tinapay, inasalamatan kaniya, inaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayun din naman nang matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kaniyang pinasalamatan. Inabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggan tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin." Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak, kaya tiniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami napapasalamat dahil kami iyong minarapan na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kami magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Huspusin mo kami sa pag-ibig kaysa ni Leon na aming Papa at ni Jose na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Tawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Tawaan mo at pagindapating kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa ng mahal na Birhen Maria na ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang si San Jose. Kaysa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo,
May pagdiwang nawa namin ang papupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Heso Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Sa tagabili ng manakagagaling na utos at turo ni Jesus sa Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ng lakas loob. namin sumasalang ka, sambahin ang ngalan mo, mapasamin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo po kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para ng pagpapatawa namin sa nagkakasala sa amin, at huwag mo kaming ipagdulot sa tukso, at yadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami iadya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Yesu Kristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Heso Kristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang binibigay ko sa inyo. Tunghayin mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Magbigayan po tayo ng kapayapaan sa isa't isa.
Ito ang kordero ng Diyos. Ito nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Katawan ni Kristo, Amen. manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, kaming pinapagsalo mo sa banal na pakikinabang ay iyong tuwangan sa ginagawa namin sa araw-araw upang kaming hindi mo pinagkakaita ng pagsubaybay ay gawin mong maging marapat sa lubos na kaligtasan sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. At pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos, Ama at Anak, Espiritu Santo. Amen. Tapos sa banal na misa, humayo tayo sa kapayapaan ni Kristo. Salamat sa Diyos. Nuestro Padre Jesus Nazareno, sinasamba ka namin, pinipintungo ka namin, aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, iligtas mo kami sa kasalanan. Ang krus mong kinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka na amin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, nilulwalhati ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka na amin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, nilulwalhati ka namin.